I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi people! Hello words and hello Philippines! It's me again guys. Let's Talk Vlog. Shoutout po sa lahat ng ating mga Pilipino sa buong kapuluan ng mundo. Ayan, sa mga kababayan natin anyway. So, nako mga kababayan, meron tayong very important upload videos for everybody. Nako, naglabas po ng statement ang si BP Sara. Alam nyo naman po ang issue tungkol po sa confidential fund. Siguro guys, sa tagal niyang manahimik, no, hindi siya nagsasalita sa mga taong nagpa-viral dito sa confidential fund na ito. Yan mga anti-Duterte talaga, no? So binairal lang ng binairal mga kababayan, okay lang kay BP Sara, no, hindi siya nagsasalita, pero this time nagsalita na po siya, no? Parang ang dating kasi, no, yung mga nagpa-viral nitong confidential fund na ito, parang ang dating kinurakot ang dating, no? Pero for sure guys, yung mga nakaraan na 125 million, di ba? Ay transfer yan galing sa contingent funds ng Office of the President, tinransfer sa kanya, tapos nagastos yan sa loob daw ng 11 days. Pero guys, sa totoo lang, no, I think alam din siguro ng House of Representative kung saan napunta po yun. At alam din po ng DBM at ang COA kung saan napunta yun, sapagkat yan guys ay may resibo. I don't think naman na binulsa ni BP Sara yan, no? Hindi po yun no, hindi po, kasi kung talagang mayroong anomalya or kinurakot yan, siyempre sabog na kaagad yan. Malalaman at malalaman. Pero hindi ko alam natin mga kababayan kung bakit itong mga makabayan black talagang hinaharang po nila itong magiging budget ni BP Sara this coming 2024. So sila po ang nagharang, kaya tinanggal po ng House yan. Hindi na ibibigay sa kanya yung confidential fund. So siyempre kahit sino siguro sumama ang loob mga kababayan. Ganun pa man, ang sabi po ng House, mas ilalagay na lang daw sa Western Philippine Sea. Ika nga sa mga doon na lang ilagay yung funds sa Philippine Coast Guard, no? Para dito sa pagbabantay ng ating sovereignty, sa ating pag-aari dyan sa Western Philippine Sea or saan man ilalagay. Ganon pa man mga kababayan, okay na siguro kay BP Sara yun, hindi na siya nagsasalita. Kaso lang lalong lumala nung nagsalita ang kanyang ama. Si dating Pangulong Duterte guys, siyempre bilang isang ama, baka nakikita niya sa social media na talagang bugbog sarado sa pambabatikos ito si BP Sara dahil dito sa confidential fund na ito. Yan guys ang kagagawa ng Makabayan Black, no? Pero talagang mas sinisisi nila ngayon si Speaker of the House, no? Kung tutuusin, para sa akin, ganito maglaro ang mga makakaliwang grupo. Gaano sila magaling sila maglinlang, no? Tingnan nyo. Kasi dito guys, no? Nakita kasi sa video na may litrato kasi si Speaker Martin at saka mga Makabayan Black nag-uusap. Siguro, kinukumbinsi si Speaker na wag ibigay confidential fund dahil alam nyo naman guys kung saan mapunta ito, no? Yan ay gagamitin yan din isa sa paggamitan ng confidential fund. Ito sa guys sa pagsugpo, no, ng mga nagre-recruit ng mga kabataan para magiging rebelde, no? Alam po natin allergy ang mga tao dyan, lalo na po sa ROTC, against din po ang Makabayan Black. Hindi ko alam kung bakit sila against, no? Sabi nga ng iba, siguro pag ma-implement na ang ROTC, wala nang magbubundok, wala nang magre-rebelde. Maganda yun. Para sa akin, agree po ako doon. So dahil dyan, mga kababayan, ay talagang binabanatan nila si Speaker of the House na bakit daw nakikipagkasundo. Actually, hindi naman may kapagkasundo
guys, hindi, wala naman siguro masama na kipag-usap siya kasi member din sila ng House. Pero talagang masama yung dating sa mga DDS, yung pagkikita ni Speaker of the House at saka mga Makabayan Black. Hanggang rumisback yung kanyang ama. Nako guys, ha? Sabi ng kanyang ama, kung bumalik sana siya sa posisyon, talagang kawawa sila sa kanya. Oh, yun guys. Lalong nag-viral. So nakikita natin, magfa-file din sila ng kaso against the dating Pangulong Duterte kasi nga may threat kay Castro daw. Pero dahil doon sa video na kung sa aking nakikita, no, sabi niya naman doon guys, nagkaroon po siya ng confidential fund. Sabi ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon siya ng confidential fund, pero ginamit niya ito guys, so sa mga makakaliwang grupo. Talagang chuchugiin niya talaga yung mga NPA. Pero I don't think na sinabi niya chuchugiin niya itong mga Makabayan Black. Parang walang naman siyang sinabi doon sa video. Kung panoorin nyo guys yung video na in-upload ko, kumbaga, i-analyze nyo yun kung ano ba talagang ibig niya sabihin. Parang hindi niya yata pinopoint doon si Castro. Hindi ko alam kung mayroon siyang nasabi na mas nauna or ididit ng SMNI, di natin alam ng mga kababayan. Kasi interview niya po yan doon sa yung gikan sa masa para sa masa, sa SMNI yun, di ba? With Pastor Kibuloy. So, hindi ko sure kung may nakat doon na video. But anyway, alam niyo naman po, si dating Pangulong Duterte, ganyan po talagang magsalita, no? Pati sa pagmumura niya, hindi niya intention, kumbaga ginagawa niya lang na expression. So, well, ganun pa man mga kababayan, rumisback po siya. Sabi niya nga, ipapa-audit niya po ang Kamara, ang House of Representatives sa kanilang confidential funds, mga kababayan. Kahit ang Pangulo, nako, talaga naman, siguro sa sobrang sama ng loob niya, kaya ganun siya nakapagsalita. Sabi nga, pero guys may nag-response ang Kamara dito, ang House of Representatives. Sabi po dito ng Super Kapa, sinangayunan ng Kongreso ang dating Pangulong Duterte sa pahayag nitong kailangan transparent at auditable ang government expenditures bilang patunay, sinabi ng Kamara na pasado sa Audit and House of Representatives sa report ng COA nito lamang October 2. Kamara, walang confidential funds, pasado sa COA. Ayun ang sinabi guys So ilalagay ko yan sa aking sa screen ko na ito. Ganun pa man guys, no, ang confidential fund, pagtapos-tapos na, wag na natin i-viral pa. No? Pag hindi talaga para kay BP yun, hayaan nyo na. Total, si BP naman ang nagsabi, okay naman sa kanila, kahit walang confidential fund, magagawa naman nila ang nararapat. That's good, di ba? So, para sa akin, wag hayaan na natin, wag na natin bugbugin yung isang tao para dyan lang. Grabe, ang gulo-gulo nyo talaga, no? Ang gulo-gulo, ang gulo na nga ng mundo, ang gulo na nga ng Israel at saka Palestinian, pati ba naman dito? Yan lang. Pagdiskitahan nyo pa. Pero for sure yan, gagawin ni BP Sara ang kanyang side na para lang masugpo itong mga makakaliwang grupo kahit walang confidential fund. Kasi isang magaling na mababatas din ito. Sa totoo lang. I know, lahat kami mga Marcos loyalists, may kanya-kanya kaming taste, no? Kung sino ang susuportahan namin. Pero ang isang layunin lang, ang pagiging Marcos loyalist namin, hindi po pwedeng tanggalin yan bilang supporters ng mga Marcos. Pero and the rest ng mga politician, wala na kaming pakialaman sa bawat isa doon, mga kababayan. Pero ang isa lang na sinusuportahan namin bilang Marcos loyalist, mananatili kami doon. So yun guys, no, pakinggan po natin ang statement ni BP Sara para malaman po ng pangkalahatan. But before that guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos and live. Subscribe nyo na, wag nyo skip ang ads para sa ekonomiya. So yun guys, maraming salamat po sa inyong watching. See you again. Bye, 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 babush. God bless Philippines. Panoorin nyo po guys. Mahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng green ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin.
Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.